Ang buhay ng ating mga OFW, punong-puno ng kwento ng mga pagtatagumpay, pero may mga kabiguan din. Ito po ang tunay na kulay ng buhay OFW sa Pilipinas Online Bantay OCW, hatid ng Bantay OCW Foundation, dito po sa Inquirer.net at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan K. Bantay OCW, Bantay OCW, Bantay OCW, Bantay OCW, yeah, yeah. Dumalaw ang Bantay OCW team dito sa Panay, sa Capiz, at mula po sa Historia Forest Garden, makakakwentuhan natin ang ating OFW, ang ating kabayan na matagal na panahon, maraming mga taon na nag-abroad. Kilalanin natin si Hershey Borais. Hi Hershey, welcome sa Bantay OCW. Hi po. Oo, kailan ka pa nag-abroad, Hershey? 2007 po ako pumunta ng Dubai una. So Dubai ka muna, unang nag-abroad. Yes po. Nakailang taon ka ron? Actually, 2 months po. O bakit 2 months lang? Kasi po, ni-recruit po ako ng asawa ng pinsan ko po. Okay. Then, dahil, Dito sa Rojas City Rojas po. City, okay. Dahil time na yon na napayag ako, dahil medyo may problema ako sa partner ko, at saka may 2 anak na rin po ako. Mhm. Then, yung time na yon dahil bago dating siya galing Dubai, so sabi ko, parang gusto ko na rin pumunta dahil para lang sa mga anak ko. So asawa ng pinsan mo yung nag-recruit sa'yo. Opo. Kaya tiwala ka naman. Opo. Okay. Pagkatapos, Tapos yun, yung time na yun, may passport na ako. Dahil nag-apply din ako sa Malaysia. Dahil nauna yung Dubai, kaya ako pumayag na nauna doon. Pagkatapos, ang bilis ng pag-proseso nila eh. Nang binigay ko na yung passport ko, automatic for 3 days, lumabas na yung tourist visa. okay. So hindi ko na naisip kung illegal yung yung mga documents ko po. Wala kang dokumento kahit ano, kontrata. Wala po. Hindi ka nagtatanong? Hindi po ako nagtanong dahil Kasi tourist visa ka mo. So alam mo, turista Tourist lang po ang ako. pagpasok mo doon. kasi hindi ko na po naisip lahat yun dahil problemado po ako. Mhm. Kaya Gusto mo lang umalis. Gusto ko lang umalis na Okay. lang. Oo. So yun ang time na yun, nakaalis na nga ako. Pag sampa ako ng flight ako papunta Manila. So syempre, doon na yung mga sana, ganito, ganyan, ang Oo. mangyayari sa mga anak ko kung Oo. nakaalis na ako. So nung dumating na, diretso na papuntang Ninoy Aquino Airport. Naghintay kami ng amin agent tawag doon. Yung agent mo? O agent namin. Okay. Pero hindi namin kaya doon na kami nag-meet. 3 kami noong taga Rojas. Mhm. Pagdating doon, instruction kami na di kayo magbabayad ng Travel tax. travel tax yun. Mhm. So, oo lang kami ng oo. Tapos pag, Sino itong nagbibigay ng instruction sa inyo? Nasa Yung loob ng airport o yung tumatawag agent pa lang? muna, yung agent na nag-meet namin. Nasaan yung agent? Nag-meet sa amin doon sa labas ng So, airport. nasa labas siya ng Opo. airport. Okay. Tapos, pagdating mo doon sa loob ng Ninoy Aquino, may pupuntahan kayong ganito. Pag nakita nyo yung nakadamit na parang formal, yun na yung susundin nyo, pero hindi kayo mag-uusap. Okay. So, pag sunod sa kanya, pupunta kayo dito na area na immigration, Mm-mm. doon lang kayo dadaan. So, pagdating namin, diretso-diretso lang din kami, may nakakita sa amin na guard na ba't hindi kami nagbayad ng travel tax. Oo. So, yun, tawag na naman kami, tawag yung kasama namin na tinawagan yung agent doon na sa labas. Mm-mm. So, medyo nagka-problema hanggang binayaran na lang nila yung tatlo kaming magkakasama. Teka, may instruction talaga kung saan kayo pipila? Kung sino lang yung immigration officer Opo. na dadaanan ninyo? Opo. And then, nung nasa harap na kayo niya, anong nangyari? Yun, binilang lang kami. Ay? Binilang kami, kayo to, tapos yung passport nyo. So, diretso na kami, papunta dun sa, sa waiting area na kami. 2007 ha, pinapila na naman Opo. kayo sa isang immigration counter. Opo. Pagkatapos, nakalusot kayo, tourist visa, Opo. papunta ng Dubai. Opo. Okay, pagdating ng Dubai, Pagdating ng Dubai, may isang Pilipina din po doon, na pagdating namin talaga, kinuha yung passport namin. Tapos dinala kami sa parang yung unit niya. Pagdating doon, parang iba na yung pakiramdam ko dahil puro kami babae. Tapos yung iba, naglalakad doon nakahubad. So, parang iba talaga. Tapos pag yun pala, parang sila, yung mga bayarang babae. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko. So, dinala na yung mga gamit namin sa loob.
Tapos, shopping kami ng mga kailangan namin. Yung sabon, yung mga Oo. ano namin. Pagkagabi, kailangan daw kaming dalhin dun sa Ratsky na bar sa Dubai. Pag ano doon, sabi ko, ano yun, bar? Parang, Oo. tapos bakit hindi nyo ba alam pinunta nyo dito? Kasi sabi ng asawa ng pinsan ko, pumunta ako dito, waitress. Okay. So, bakit ganito? So, hindi na ako tawag ako ng tawag sa amin. Tapos, kinuha yung phone din namin. Pero sabi ko, tatawagan ko muna, sabi ko. Kasi kilala nila yung asawa ng pinsan ko. Tapos, sabi naman ng asawa ng pinsan ko, nandiyan ka na lang din. So, go ka na. So, ang So, sama, alam niya. alam nila. Alam niya, oh. So, hindi ko alam, iyak ako ng iyak na hindi ko alam kung paano ako lalabas dito dahil hindi ko alam So, anong gusto niyang sabihin? Anong trabaho mo? bayan ng babae doon. Oh, no. Tapos na nandun na kami. Papasok ka pa ng bar? O hindi na? hindi. Basta connect Connect lang? na. Pagdating doon, sabi ko, nagsakit-sakitan ako. Sabi ko, hindi ako pwede. Sabi ko, nang masama pakiramdam ko dahil siguro yung sa biyahe. So, yung tatlo kami, yung isa, nadala nila. Pagka umagahan na siya umuwi, sama-sama pakiramdam ko. So, ano pa nangyari? Dinali daw siya ng isang foreigner sa isang hotel. Hindi niya alam na na pinainom sa kanya, hinang-hina siya. Nako. So, ang hinahanap daw ng mga Arabo, yung medyo malalaking katawan, malit talaga ako. So, hindi ka kursunada? Hindi ako korsonada. So, sabi ko, Okay. ay, salamat naman. So, pagkagabi, 2 days na kami. Pero iba, sabi ko, kailangan ko nang umalis dito. Yung sa isip ko lang ba? Oo. So, nandun na kami, bar sa Dubai. Pagdating doon, hindi alam pala ng bar na may ganun daw doon na may mga babaeng, akala nila disco-disco lang. Oo. Yung pala, doon na pinipick up. Doon na palang pinipick Yung up. kasama mo, nung una sabi mo, na-pick up na pala? O na-pick up nung na first doon. night? O doon yun, Okay. nagkwento na sa amin. Okay. Pagdating doon, ang dami iba-ibang lahi. Oo. Tapos iba-ibang babae. Pinasot kami ng masayang damit. Oo. So, para daw, dinala ako doon para tingnan ko kung anong ginagawa nila. Aha. Pero yung isip ko, paano ako makakalabas dito? Yun yung nasa isip ko. Dahil hindi ko naman gawain ng ganun eh. Pagdating doon, tapos sabi ko, ano kaya to? Pero nakapang-sexy ka ng damit? Nakapang-sexy ako ng damit. Oo. Nagsuot Kasi ka naman. nasuot naman ako dahil hindi nila ako papaalisin na ganun lang nakaano eh. Pagdating doon, titingnan ko yung, sabi ko, ang dami, sabi ko, mga ambabata dito. Talaga? Ambabata, Tapos tapos isa lang yung agent, siya yung nag-aahente dun sa mga iba-iba babae. daw. Hindi Iba-iba lang, rin. yung mamasang tawag doon, Oo, iba-iba oo, daw. oo. Binubook sila dun sa mga customer nila. Opo. Okay. Pero anong plano mo kung may kumuha sa'yo? Hindi ko alam eh. Hindi ko talaga alam po. Kaya pagka third day, pinapayagan naman po kaming lumabas sa baba ng condo nila na mag-computer. Ako ng internet ako dito sa Pilipinas. Sabi ko, ganito yung trabaho ko dito. May sinabihan ako sa pinsan ko. Sabi, okay lang yan. Ganun. Sabi ko, naghanap ako ng makakilala dun sa Dubai. So yung partner ko dati, ay tita niya nasa Dubai. Okay. Sabi ko, nag-contact ko sila, sabi ko, tulungan niyo ako. Binigyan niyo sa akin yung address sa Dubai. Oo. Hindi ko alam kung ba't ko hiningi, dahil hindi ko naman talaga kabisado ang Dubai. Yun lang yung pagpunta ko doon. Oo. Sa alam mo, gusto mong tumakas. Opo, yun Oo. nasa isip ko, na Oo. kailangan ko tumakas. Mm-mm. So, umuwi kami pagkatapos namin pagkagabi, dinala na naman ulit kami doon. Okay. Sa Ratsky. Oo. So, tapos ang daming mga iba-ibang lahi. Tapos sabi ko, mayroong isang lalaki doon, taga Denmark ata yun. Oo. Tinitignan niya ako, tapos kinakausap niya yung parang mamasang, tapos lumapit ako sa kanya, sabi ko, please help me. This is not my job. Okay. Talagang diniretso ko ng Oo. pabulong sa kanya. Pero hindi ka pa niya Hindi pa kami, pinili, hindi tapos pa. hindi ka pa yung sinasabi Hindi. ng mamasang nasasama Mm-mm. doon. Kasi Okay. tinitignan niya na ako. Okay. So, naglakas lang loob na lang po ako na galing lumapit mo. sa kanya. Oo. Sabi ko, Hindi alam ng mamasang. hindi. Akala niya siguro nakikipaglandian lang ako doon. Or, Kung may PR-PR ka na. Opo, akala nila. Kasi sabi ko, sir, please help me. Sabi ko, this is not my job. Sabi ko na ganun. Tapos, parang nagtataka siya. Parang hindi niya pa masagot ako. Sabi ko, sir, please. So, nag-usap sila ng mamasang doon. Tapos, hindi ko alam kung binayaran niya or ano. Oh no. Oh. Dinala niya ako. Oo. Dinala niya ako sa condo niya. Okay. Tapos hanggang nasa sasakyan kami, sabi ko, sir, this is not my job. I thought that is my job is to waitress. Oo. What happened? Why you're here? Sabi ko, ganun nga nangyari. Sabi ko, kwento ko sa kanya. So, what is your plan? I need to escape. Sabi ko sa wala akong kadalan-dalan damit. Yung sexing damit na yun lang yung suot ko. So, binigyan niya ako ng jacket.
Kakala niya, pwede niya akong galawin. Sabi ko, sir, no. Sabi ko, I have 2 kids, but it's not my job. Tapos yun, binigyan niya ako sa isang kwarto. Sabi, tomorrow I will send you to your titas, or yun sinabi ko sa kanya. Yung kumunik ka na nga. Nakakonek Ang na bait ako. naman nun. Tapos binigyan niya ako ng pera, na pambili ng cellphone. Wow. Okay. Yun na, pagka umaga na, hinatid niya doon ako sa kamag-anak ng partner ko dati. Oo. Hindi rin magandang dahil nagre-renta daw lang sila ng unit. Yung mga kasamahan kong dalawa doon, gusto din tumakas, nagko-contact na kasi. Nagko-contact na sa akin dahil may cellphone na rin ako. Anong plano nyo? Sabi ko, okay na ako. Paano ka nakatakas? Wala kang kadami. Okay lang, basta lakas na loob ako ng Gusto ko rin tumakas. Hanggang 1 week na ata ako doon sa tita ko. Tumakas din sila, binigay ko yung address din nila ng tinitirahan ko. Okay. Oo. Pagdating doon, hindi naman papayag yung tita ko na Tumira sila lahat tumarot doon sila. Ilan sila? 2. Okay, so 3 na kayo? Opo. Oh, ano nangyari? Pinapaalis naman kami. Pero hindi mo naisip na tumakbo sa konsulado? Kasi nasa Dubai kayo, may Philippine consulate doon. Nagpunta po kami doon, Oh. pero wala rin po nangyari eh. Hindi ko Bakit? na maalala. Dinala ko ng tita ko doon. Sa konsulado ng Pilipinas? Opo. O, tapos? Hindi ko na maano. Pero pumunta kami doon, siya lang yung pumasok. Hindi niya na ako pinareklamo. Hindi ko rin alam kung bakit eh. Hindi walang reklamo kaya walang nangyari. Hindi kasi inaano ko, yung passport ko, kailangan kong ibalik sa akin. Oh. Hindi ko alam ba't pumunta kami ng embassy noon. May nagsabi sa kanya na sa loob na kontakin na lang daw namin yung nakalagay sa passport ko, yung agency ata yun. So, nakakailang buwan ka na pa lang? O araw? Siguro 2 weeks po. 2 weeks pa lang yun? Opo. Okay, nung 2 weeks na yun na sinasabi mo nagkonsulado kayo, hindi mo na matandaan Hindi ko kung ano ma- nangyari. Opo. Pero, pagkatapos nun, wala ka ng pinasukan, umuwi ka na? Pina-apply Napauwi po, ka? hindi pa po. Pina-apply niya po ako sa mga doon, maging waitress po. Okay. Hindi naman po dahil hinahanap nila yung passport ko. So, Yung passport mo, may hawak yung mamasang. yung unang sumalubong sa Opo. inyo sa airport. So, yung mamasang na yun na tinakasan mo, siyang may hawak ng passport. Opo. Okay, and then? So tapos po, hindi ko na hinahanap ko ng trabaho kasama po yung tita ko. Hindi ko matandaan kung paano namin nakuha yung passport ko. Basta yung kasama kong dun sa loob ng kasama ko dito sa Roa City na pumunta doon, may kakilala siya na engineer dun sa Dubai. Nakuha nila yung passport dahil binayaran yung mamasang sa ginastos po sa amin. Okay. At sabi ko sa kasama ko, hindi na muna ako uuwi. Sabi ko, maghahanap na akong trabaho dahil may 2 akong anak. Sabi ko, lakas na loob ko na lang na na katulad sa ibang Pilipino doon. Yung kasama ko, ayaw niya pumayag. Nato, kailangan mong umuwi. Sabi ko, wala akong pera. Wala akong perang pauwi ng Pilipinas. Yung punto totoo, ayaw ko umuwi. Sabi niya, maghingi ka. Sabi ko, hindi ko alam kung saan ako hingi. Pero ayokong humingi dahil gusto ko magtrabaho. Nagpunta kami ng church ng Dubai. Nagdasal po kami doon. Sabi ko, ikaw na lang po bahala sa akin kung ano ba talagang mangyayari sa akin. Sabi ko. Tapos nang umuwi ako, yung kaibigan ko, lumapit sa akin at yumakap. Sabi niya, makakauwi ka na. Ha? Paano? Sabi ko nang wala akong pera, wala akong ticket, wala akong passport. Sabi ko nang yung kaibigan niya lang na engineer ang magbabayad ng lahat. Saka yung passport. Bibigay yung passport ko pero diretso Pilipinas. Tapos sabi ko, wala akong pambayad sa kanya. Sabi ko sa kaibigan ko. Hindi dahil pinapilitan ako, nakauwi po ako ng Pilipinas. Talaga nagmagandang loob lang Opo. yung ating kabayan? Opo, totoo po yun. Wow. Kaya sabi ko talagang totoo po na na may mga tao talagang sent by God na tumulog po. Oo. Kaya So, hindi kayo nabutan ng 1 buwan sa Dubai? 2 araw na lang para magiging 1 buwan. Hindi 1 buwan na. Opo. Okay, pag uwi mo ng Pilipinas, dumiretso ka, umuwi ka agad dito Hindi sa Roa po. City? Nag-stay ka pa sa Manila? Pagkapa namin ng taxi, tumawag yung agency ng Malaysia na kailangan na daw ako mag-report, mag-medical po. Sabi ko na gano'n. Kasi kakababa ko lang, hindi ko alam kung totoo ba to. Baka to sa Scam ka na naman, baka natakot ma-scam ka na naman ako. Sabi ko, totoo pa to? Sabi ko, pero ang ko po talaga, ayokong umuwi po ng kung baga luhaan. Dahil Oo. malalit pa yung mga anak ko. Ayaw mo umuwi dito, bumalik sa probinsya, Ayoko gano'n. po. Okay. So, lalaban ka pa. Nalaban pa po ako. Dahil hindi naman po sa mga anak ko eh. Dahil yung
Kumbaga yung partner ko din kasi ng time na yun, ng babae. Kaya kailangan kong umalis para sa dalawang anak ko. Yun na po, pag sabi ko, isip ko, paano naman ako makakakuha ng pangbayad nito sa bagong agency na naman. So, tuloy-tuloy lang hanggang, sige, go na lang ako. Tumawag ako sa Roa City na kailangan ko na mag-medical, ganito, ganyan. So, pagka umaga, nag-medical na po ako. Ang bilis, oh. Medical, Wala pang 24 oras wala yun, pa ha? po. Nang proseso na po ako, nag-medical po ako, tapos nag-TESDA, nag-PIDOS, yun po, tuloy-tuloy na po hanggang umuwi po na ako ng probinsya ulit, mga 1 week lang, para makita yung mga anak ko. Then bumalik naman ako ng Manila, flight na po, papuntang Malaysia. So, in less than 1 month, nakaalis ka agad. Opo. Wow. And then, ano naging buhay mo sa Malaysia? Ang buhay ko naman sa Malaysia, nag-DH po ako doon, pagdating ko doon. May kontrata ka. Opo. So, legal na. Opo. Oh, okay. Every 2 years. Every 2 years Oh, po. nakailang taon ka? 10 years po ako sa Malaysia. 10 years straight. So, Opo. ilang employer yan? Yung unang employer ko po, Chinese. So, hindi rin maganda ang... Nakatapos ka? Hindi po. Kinuha nila lahat yung mga documents ko po ng Chinese. Tapos, after 8 months ako doon tumagal. Dahil sobrang higpitin po yung employer, tumakas po ako. Okay. So sabi ko, tinawagan ko yung agency, sabi ko, tapos na ako magbabayad sa inyo, baka pwede nyo akong hanapan ng bagong employer. Sabi ko na ganun. Wala akong tulog. Yung trabaho kasi po doon, 5 o'clock hanggang 12, tapos na ako ng tanghali. Pag 1 o'clock, sa opisina na naman ako. So doon naman ako hanggang alas 8 naman yung trabaho ko. Pagdating sa bahay, yun na naman. Gawain bahay na naman. Ano ba yan? Opo. Okay. So, hindi ko, sabi ko, tatawag ako sa amin. Sabi ko, hindi ko na kaya dito. Tapos sabi ng nanay ko, kung hindi mo na kaya, umuwi ka na. Problemado ako sa partner ko. Nilalaban ko yung homesick ko. Sabi ko, hindi, lalaban pa rin ako para sa anak ko. Pumunta po ako ng KL, nagbiyahe po ako. Wala rin akong damit na dala, tumakas na naman. So, dala ko po yung passport ko. Okay, yun lang ang dala-dala mo, Passport katawan lang mo, po. sarili mo, buhay mo. Opo. Then, pumunta ako sa KL, pumunta ako sa kamag-anak po ng partner ko din kasi nandun. Binalik nila ako sa agency. Pagbalik sa agency, tapos, yun na, sinampahan ako ng mga Chinese na nagnakaw daw ako ng mga alahas. Nireklamo ka. Reklamo po ako. Tapos, kinausap ko yung employer ko, sabi ko, hindi totoo yan. Sabi ko, you're a liar. Sabi ko, nang ganun. Mag-uusap kami, kinuha nila ng agency yung telepono dahil pinastap yung... Hanggang hinanapan nila ako ng bagong employer naman, foreigner na pa Australian. So maganda naman to, nakatapos naman ako ng 2 taon. After nung mag 3 years ako doon, kasi uwi na yung Australian sa lugar nila. Pinakawalan nila ako. So pinakawalan nila ako, ibig sabihin hindi na ako binalik sa agency. So yung mga ibang Pilipina po doon, tinatawag nila, binabayaran nila yung agency para may sarili silang permit na hindi na po dadaan sa proseso na So yun din ginawa ko. Nagbayad din ako sa agency doon sa Malaysia na hindi na ako hawak ng amo. Pero Malaya ka na. Malaya na po ako. Kahit kanino ka na magtrabaho, Opo. kahit saan, kahit sino. Opo, pero made permit din pa rin yung... Okay. So yun Ikaw na. na nag-aayos ng dokumento Opo. mo. And, gano'ng katagal mong ginawa yan? Ilang mga taon yan? Muna ako, nag-ipon. Nag-ipon po ako dahil mahal yung permit ko kasi doon eh. Wala ka ng planong bumalik? May plano pa rin po. Kailan ka bumalik? Kailan ka buwi? Umuwi po ako ng 2017. Kasi nung umalis po ako, yung anak ko, nasa 2 years old, yung isa 1 year old. So, umuwi po ako dito, gagraduate na sa elementary. Oh, grabe, lalaki na. Opo. Tapos ngayon, naalis ka na naman. Gusto mong umalis na naman. Gusto ko pong umalis dahil kung mayroon naman chance kasi magka-college po sila. Saan sana? Kung saan man pwedeng applyan dahil hindi naman po para sa akin na dahil ang iniisip ko po yung future po nila. Para pa rin sa mga bata. Opo. Hershey, sa mga karanasan na yan na naikwento mo sa amin, anong mga leksyon ang natutunan mo? Pero, still, ano pa rin ang nagtutulak sa'yo na muling mag-abroad? Leksyon muna. Leksyon po na na minsan kailangan talaga natin sumunod po sa proseso ng government po dahil kung pagpunta natin dun sa ibang bansa, at wala tayong mga documents, kung ano mangyari sa atin doon, wala tayong makukuha ng kahit ano. So para sa'yo, Hershey, sulit pa rin ang pag-abroad. Opo. Payo sa mga kabayan nating patuloy na lumalaban ngayon sa ibayong dagat. Sa mga kababayan ko po na gusto mong mag-abroad, ang kailangan na po ay lakas ng loob, tiwala sa sarili. Dahil kung mahina po tayo, huwag na po kayo mag-abroad dahil
Ang homesick po talaga ay grabe. Grabeng makapatid ng damdamin. Kaya sa maliit po akong babae, pero malakas po loob. Thank you, Hershey. Thank you po. Wala raw yan sa liit eh, kundi sa palakasan ng loob. Loob, opo. Sabi ni Hershey Bryce, thank you very much. Ito po ang tunay na kulay ng kwento, buhay ng ating mga OFW. At ngayon nakakwentuhan natin mula sa Storia Forest Garden, ang ating kabayan na nanggaling ng Dubai at pagkatapos maraming mga taon sa Malaysia. At papaalis na naman po siya muli, makikibalita tayong muli. Pilipinas Online Bantay OCW, hatid ng Bantay OCW Foundation mula sa Inquirer.net at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan Kay.